Hello mga kananay! Isang masarap na bopis nga ang gagawin natin for today's video. Nagpabili nga ako sa palengke ng isang set na pang bopis. Yun lang yung sasabihin mo sa palengke at alam na nila yon. At pagdating nga sa bahay ay agad ko naman tong hinugasan. At pagkatapos nga ay papakuluan naman natin to hanggang sa medyo lumambot lang. Wala muna akong nilagay na kahit anong pampalasa dito. Dahil ang target ko ay mapalambot tong matitigas na parte na to, yung parte nitong trachea. Trachea, English yun ah. Basta yung pipe na yan. At dahil nga maraming hiwain sa pagluluto nito ay humingi na ako ng tulong kay Ate Rochelle para mapabilis na rin ang gawain. At itong paglilinis naman ang ginawa ko doon sa pinaka-trachea. Bali, ginunting ko lang siya para mabuksan yung loob at nilinis ko lahat ng duming makita ko doon sa loob kasi minsan parang meron tong yung malagkit na parang sipon-sipon, ganun. Kaya dapat lilinisin natin siyang mabuti. At uhugasan mo rin siyang mabuti. Nag-umpisa na rin nga tayong mag-isa. Inuna natin yung sibuyas. Pag mapula na yung sibuyas, lalagay na natin yung bawang at papapulahin. Sabay na rin natin sa pag-isa itong patis. Dito nga pala sa pagluluto ng bopis na to ay hindi ako gagamit ng asin. Puro patis lang ang gagamitin nating pampaalat. Kasi iba talaga ang linamnam at sarap na naibibigay ng patis sa paggigisa nitong bopis. At yun naman ang natutunan ko sa pinsa kong masarap din magluto. Shoutout sa'yo, Ate Myra! Yung pagtitimpla naman ng alat ay depende na rin sa level na gusto mo. Tapos, lalagyan na rin natin siya na iba pang pampalasa gaya ng vetchin at ng magic sarap para lalong sumarap. Maglalagay din tayo ng sandamukal na paminta dito dahil masarap din ang bopis pag maraming paminta. At sa pampakulay naman ay nagtunaw tayo ng magic at swete para magbigay din siya ng magandang kulay sa ating lulutuin. Tapos ay nagsunod na rin tayo ng sili. Doon naman sa sili, depende sa'yo kung gaano kaanghang ang gusto mo. At dito naman sa ating green and red bell pepper ay nagpatadtad ako ng 4 na piraso. Masarap din to pag marami kang bell pepper na inilagay. Whew! At sumunod nga ay naglagay naman tayo ng suka. Sa suka naman ay unti-unti kong nilalagay para depende sa gusto kong asin. Siguro sa suka ang lahat-lahat na nailagay ko, siguro mga 1 cup. Masarap kasi dito yung nagtatalo yung asim, alat, at anghang na naibibigay ng siling labuyo, bell pepper, at ang ating paminta. At pag malambot na nga yung parte na matigas dito sa ating bopis, sa bandang huli naman ay doon na natin ilalagay ang ating carrots at labanos. Bali, mabilis mo lang itong lulutuin kasi maliliit naman ang hiwa. At saka masarap kasi dito is yung malutong din yung carrots at yung labanos. O ayan, at sa paulit-ulit ng pagtikim ay sa tingin ko ay okay na tong timpla ko. Okay na yung asim, anghang, alat, at yung crunchiness ng mga gulay na nilagay ko. So ano pang hinihintay nyo? Tara na at kumain na tayo. Kumuha ka na rin ng kanin dyan at ako inyong saluhan. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!